Lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Over our dead bodies! Ito yung request ko sa inyo. Pagka dumating doon sa Senado, ang article of impeachment, gusto ba ninyong sumama kung mag-rally tayo sa Senado to shout that we are against impeachment for VP Sara? Puro buhaya ang nasa palibot natin. Hindi lang buhaya, makakapal pa. Grabe ang kakapal. Ninanakawan tayo sa gitna ng init ng araw. So napakasakit. Pero ako po'y naniniwala na ang Diyos ay hindi tayo pinakalimutan. Marami pong nangyayari, pero alam natin ang Diyos ang dahilan. Yung flood control, lumakas ang baha. Di nahuli ang flood control. Ngayon, hindi nyo ba napansin, wala na si Tambi. Kasi Tambi, sa Kongreso, sa pa rin ng Speaker, marami siyang magagawa dyan. Pero hindi natin napansin, tinanggal. Kahit hindi pa nga tayo nag-rally, natanggalin siya, natanggal na lang. Ibig sabihin, maraming nangyayari, ang Diyos ang may gawa. Alam na alam ko ang Pilipinas ay nasa mabuting kamay dahil by law of succession, ang papalit sa kanya ay walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, pero the fight is tough. Hindi basta-basta itong hinaharap natin. Narinig ninyo, may panibagong impeachment. Narinig ninyo, wala silang ibang agenda kung hindi pabagsakin si Inday Sara Duterte. Nang sa ganon, bago pa man darating ang 2028, wala na silang problema. Tuloy-tuloy ang korupsyon. Tuloy-tuloy ang sindikato sa gobyerno. Yun ang gusto nilang mangyari. Gusto ba nating mangyari yun? Gusto ba natin mangyari tuloy-tuloy ang korupsyon? Kaya ito, pakiusap ko sa lahat ng mga leaders ng organization at saka mga membro na nandito ngayon. Pagdating ng araw, kung iakyat na yung article of impeachment sa Senado, kasi sa Kongreso wala tayong pag-asa. Almost 100% i-impeach nila si VP Sara. Alam niyo kung paanong paraan. Hindi ko na kailangan banggitin. Ang protektahan natin sana yung well-being ng mga senador, ng mga members ng Senate, mga senador na at least sa tingin ko ay mga makabuluhan naman ang kanilang pag-iisip. Ito yung request ko sa inyo. Pagka dumating doon sa Senado, ang article of impeachment, gusto ba ninyong sumama kung mag-rally tayo sa Senado to shout that we are against impeachment for VP Sara? Gusto ba niyo sumama? Parang mahina eh. Bigtibahin natin to. Isa ba? Gusto ba niyo sumama sa rally against impeachment? Atras. Hindi. Siyempre, lalaban tayo. Lalaban tayo. Wala tayong iba. Sa totoo lang, kayo, ako, personally, I pin my hope in Inday Sara Duterte because of her qualities of leadership. The Duterte brand of leadership. Nakita na ninyo si Tatay Digong kung anong ginawa sa Pilipinas at yun ang ayaw nilang mangyari muli. Kaya ayaw nila si VP Sara. So tayo, siyempre hindi tayo papayag. Ito, binubulong ko lang ha, atin-atin lang ito. Yung media, huwag niyo ako i-code.
Mayroong nagsasabi diyan, pagka ituloy ninyo pag-impeach kay VP Sara, ay baka yung mga taga Mindanao, maudyok. Mauudyok ang taga Mindanao. Matagal na mag-flare. Mag-flare ang fire. The embers of the Filipino people in Mindanao will explode. Pagka nangyari yon, sasama ako kung ano mang movement ang gagawin kung darating ang panahon. Noong panahon 2016, nung gusto nilang tanggalin o filean ng kaso, hindi nila paupuin si President Duterte, there was a press conference at the Club Filipino. Alam po ninyo ang binanggit ko kung gawin ninyo yan, kasampo ng MRRD, leadership ng MRRD. Ano sinabi ko? Over our dead bodies! Hindi tayo papayag dito. Lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bantihan ninyo bukas yung mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil o katulad ng banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Ronald, Atty. Lambino, Atty. Torion, itong mga kasamahan po natin. Alam niyo ho, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan nandiyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kakampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresistang contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspinde, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, siguradong sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028. Baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat, wala mag-endorso. Pero okay na rin, kasi ako nung umpisa pa lang, ayoko na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano nawala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila,
Pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano bang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi ho. Dinismiss kagad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig po sabihin doon, ayusin mo pa ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang core report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inimbis na ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po ang proseso, ang sabi ng Saligang Batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo, kasama ang sambayanang Pilipino, lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yan pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara, nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo nabudol. Nabudol. Ang unang karaban ni Bongbong Marcos para magkakasama tayo dito sa Quezon City. Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nang-iwan sa'yo, sabi Unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso. Nakasunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Kahit anong gawin mo, nakaalalay. Kulang na lang. No? Kulang na lang. Talagang pati paglakad Tintay, humiga sila para makapaglakad. Si BP Inday Sara, pangalawang pagkakamali. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat lang yan, dapat tandaan ni BP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, ipasauli niya.
At siyang Kongreso at Senado, isara niya dahil yan ang bunga ng nakawan dito sa ating bansa. Congressman Atamat, sa inyo po lahat, tuloy po ang laban hanggang hindi na natapos!